Magandang umaga and happy Sabat po sa ating lahat. So welcome po sa ating ngayon sa umaga nito. Salamat sa Panginoon at muli tayong magkakaroon ng pag-aaral ng kanyang salita. Unang-una, isang biyaya sa Panginoon na kayo'y narito. Kasi marami sa atin, ang iba ay may sakit, yung iba ay may mga dahilan, yung iba naman ay malalayo. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil niloob niya na marinig niyo personal kung ano man yung ating pag-aaralan ngayon. Napakahalaga po ng ating pag-aaralan. Kasi ngayon, isang vision na ibinahagi ng Panginoon sa kanyang propeta. Kaya nga po sinabi doon sa Proverbs 29:18, sino pong may Bible? Proverbs 29:18, for there is no vision, the people will perish. So kung walang pangitain, ang bayan niya po ay mapahamak. Kaya napakahalaga na mayroon tayong pangitain. Ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon sa propeta yung hinaharap. Bago pa siya mangyari, ay pinapakita na sa kanyang propeta. So bago po ako magpatuloy, nais ko pong aniyan kayo sa isang maiksing panalangin. Kami po ay nagpapatuloy sa iyo sa pagsamo, Amang Banal, ang tahanan sa itaasang sa langit ang mga langit. Maraming salamat sa pagkataon na muling mag-aral na yung salita. Salamat sa pakikisama nyo, kasama po ng iyong piling anghel at higit sa lahat ng iyong banal na espiritu upang magbukas at magpaunawa sa amin sa aming pag-aaralan sa oras na ito. Maraming salamat sa pagtung sa aming dalangin. Patawarin kami sa kulang at pagkasala. Ang lahat ay sinasamo, tinadalangin di po sa aming karapatan, kundi alang sa Panginoon Kristo. Amen. So, salamat sa Panginoon at sabi nga ay mapalad kayo sapagkat yung inyong pagsisikap ay hindi po mawawalang kabuluhan. Ngayon, alamin po natin yung distress coming. Ibig sabihin, may mga ganito bang nangyari sa nakalipas, ano ba yung sa ating paparating? So ngayon, ating alamin, ano ba yung tinatawag na distress? Yung distress ay sinasabing extreme anxiety, isang sorrow or pain, sabihin, kadalamhatian, kung ating tingnan sa Tagalog, ito yung sinasabi, pag-aalala, pagkabalisa, pagkabahala, pagkabagabag, pagkahapis. Di ba binasa kanina sa critics natin na mayroong dakilang pagkahapis. Ibig sabihin, matinding kahapisan yan. Full ng distress. Para maintindihan natin na ano ba klaseng sakit yan na idudulot pag na nakaranas tayo ng distress. Ang cause niya po ay yung the death of a spouse. Sino po nakaranas na matayan ng anak, ng magulang? Ganun po ang sakit. May gana po ba kayong kumain? May gana po ba kayong umiti? Ganun po kasakit pag nakaranas po tayo ng distress. Kasama nga po dito yung sabing wala ka namang kasalanan pero biglang yung asawa mo ay biglang nag-file ng divorce. So mabigat sa kalooban mo yan. At higit sa lahat, sabi dyan, losing contact with loved ones. Yung mga mayroon kang mahal sa buhay, nasa malayo, pero hindi mo alam kung anong nangyayari. Isa po yan sa karanasan mo na ikaw ay nasa panahon ng distress. At kasama din po yan yung matayan ng membro ng pamilya. So sa karanasan po na yan, masakit. Mga kaibigan lang natin, malalayong kamag-anak, hindi kayo kakilala lang. Umaatin ka doon, nakita mo matindi ang paghagulhol ng kaibigan mo. Di ba maramdaman mo rin yung bigat ng kanyang damdamin. So marami dyan ang nakaranas nito kasi mapapansin natin lalo na yung sinabi sa unang dahilan yung death of a spouse, either babae man o lalaki, matindi po. Yung iba, ilang taon bago nakarecover na hindi nila makalimutan yung nangyari.
matindi po ang kanilang pag-aalala, pagkabagabag, pagkahapis. So yun pong ibig sabihin nun. Kaya kung mayroon pong distress na paparating ganun kasakit, hindi ba dapat natin paghandaan? Kasi matindi naman pala, ganun naman pala katindi yung mangyayari sa hinaharap. Ngayon alamin natin mga kapatid. Kaya sinasabi ko po kanina na mapalad kayo kasi personal niyong mabasa at marinig itong ating malalaman ngayon. Personal po na ni-reveal ng Panginoon sa kanyang propeta sa hinaharap. Kaya nga sinasabi ko kanina na without vision, the people perish. Halimbawa, pag mayroong magsabi sa iyo na Brad, yung bahay mo bukas, masusunog yan. Tapos yung tao pala na yun ay alam yung ano na kinabukasan. Tapos hindi ka nakinig. Tapos nangyari nga, nasunog. So anong magiging ano mo? Dahil hindi ka nakapaghanda na mayroon palang ganun na mangyayari. Matindi ang iyong kahapisan, matindi ang iyong naramdaman na sakit. Pero kung bago nangyari yun, sinabi na sa'yo, at least makapag-prepare ka. So yun po ang gustong ipaarating sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Sabi sa Luke 21 verse 20, and when ye shall see Jerusalem, sabi niya dito, when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Dito sa paalala, sa panahon ng Jerusalem, na pag nakita ninyo ang Jerusalem ay napalibutan na ng mga army, ng mga kawal. Tandaan po natin, ang Jerusalem is, ano po ang Jerusalem? In biblical meaning, means church, means people of God. So ibig sabihin, pag ang Jerusalem, ang iglesia ng Diyos, ang pananampalataya ng bayan ng Diyos ay napaligiran na. Anong sabi diyan? They know that the desolation thereof is nigh. So alam po natin ngayon na ang ating pagsamba ng ikapitong araw ay mayroon na pong umaaligid na isa sa batas ang isang huwad na araw para yun ang itataas ng sanlibutan. At ibig sabihin po noon, yung ating pagsamba, yung ating pananampalataya ay pinapalibutan na. So kung pinapalibutan na, sabi dito, know that the desolation thereof is nigh. Malapit na ang pagkawasak. Sa kasunod, then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereunto. So mayroon na skip road. Meron siyang ibinigay na ano ang gagawin ninyo. Pag sinabi niya na pag lumabas na itong palatandaan na ito, anong gagawin? Kailangan tayo ay nasa bundok na. Wala nang paligoy-ligoy. So kailan natin, ngayon nakikita na natin na pinapaikutan na. Malapit ng isa sa batas. Pero ano ba ang nagiging kalagayan natin? Tayo po ba ay nagpapaligoy-ligoy pa rin sa ating mga ginagawa? Ngayon, sabi pa dito, for this be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. So ito yung panahon ng paghihiganti na ang lahat ng mga bagay ay matutupad. Lalo na po kung dumating na yung seven last plagues. Sino po ang makakaranas noon? Lahat po ng masama. Lahat ng mga tao na ang pangalan nila ay hindi nasulat sa aklat ng buhay, sila po ay makakaranas. Ganun din naman makakaranas ang mga tao kahit ang pangalan nila ay nasulat sa aklat ng buhay, pero sila po ay ingatan ng Diyos. Sila po ay mabubuhay, pero yung mga masama, sila po ay makakaranas ng matinding kahirapan. Sabi pa dito sa kasunod sa verse 23, but woe unto them that are with child, and unto them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon his people. So kawawa yung mga may mga pinapasuso pa sa araw na yan. Kasi bakit? Tatakas ka na lang, mayroon ka pa dalang pinasuso, so anong mangyari?
Parang gugustuhin mo lang, di bali na, mamatay na lang kami kaysa mapahamak yung anak ko. Ganun po ang mangyayari. Kaya ganun na lang pinaalala ng Diyos na pagdating ng panahon na ito, dapat wala na tayong pinapasuso. Kasi delikado po ang ating kalagayan, lalo na sa nanay. Kasi ang nanay, mahina po talaga siya pagdating sa anak. Kaya mo ba ang anak mo? Iiwanan mo na lang para tumakas ka? O di kaya dadalhin mo man siya pero napapagod ka, anong gagawin mo? Makikiramay ka na lang sa anak mo. Sige anak, dito na lang tayo. Ganun ang mangyayari. Kaya mabigat po yung kakaharapin natin. Kaya nga sinasabi siyang great distress. Distress pa lang, mabigat na eh. Pero may sinabi pang great. Ibig sabihin, matindi. Kaya kailangan po na maintindihan natin ano ba yung kakaharapin natin ngayon. Sila'y mga bubuan sa pamagitan ng talim ng tabako at dadalhin bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hitil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Hitil. Ang Jerusalem, anong gagawin? Yuyurakan ang kanilang matitibay, matatatag, matatapang na mga kawal. Anong mangyari? Mapupuwal. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na. Maganda ang aming kondisyon ngayon. Maganda ang aming kalagayan ngayon. Mayroon kaming mga ari-arian. Mayroon kaming kayamanan. Kaya hindi kami basta-basta apektado ng lockdown. Hindi po natin pwedeng may pagmalaki yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, maging yung kanyang bayan noong unang panahon, nahirapan sila, napahamak ang Jerusalem. Nawasak ang Jerusalem. At ang katuparan po itong katuparan na ito po ba ay na-prophecy na bago siya mangyari? So ito po yung prophecy niya. Isaiah chapter 3 verse 25. Sabi diyan, ang iyong mga lalaki ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak at ang iyong mga makapangyarihan sa pagkikidigpag-digma. At ang kanyang mga pintuang bayan ay tataghoy at magsisitakis at siya'y magiging iba at buho sa lupa. So bago pala natupad itong Luke 21 verse 24, hinula na siya sa panahon pa lang ni Isaiah na mangyayari, mayroong mangyayari. At alam niyo po ba na itong Isaiah 23, bagamat natupad, Isaiah 3 verse 25, bagamat natupad sa panahon ng mga alagad, matutupad din ito sa ating panahon. So tingnan po natin sa mga kasunod na ating babasahin. Ngayon sabi dito, sa Amos 3:6, tutunog baga ang pakakak sa bayan at ang bayan ay hindi manginginig. Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon. Lahat po ng mga pangyayari sa sanlibutan, bagamat lahat ang may gawa at ang kaaway ang gustong sumira, pero lahat po yan ay pinahintulutan ng Diyos. Lahat po yan ay mayroon siyang alam. Walang nangyayari sa silong ng langit na hindi alam po ng Diyos. Lahat po yan ay alam niya. Kaya sabi niya dito, anong gagawin ng Diyos? Sa verse 7, at tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propita. Kanino niya ihahayag ang kanyang lihim? Hindi sa kanino-kanino lang na tao. Kundi mayroon siyang mga binibigyan, hinahayagan ng mga lihim, kundi yung mga propeta. At isa po yan sa gusto nating alamin ngayon sa araw po na ito. Ano po ang mga inihayag ng Diyos sa propeta? Lalo higit sa ating panahon. Ano po yung dapat po nating malaman ngayon? Ay, sabi po dito, unang bahagi, ito ay sa Spiritual Gifts, Volume 4, page 58, paragraph 2. Sabi dito, I saw greater distress in the land than we have yet witnessed. Pinakita sa kanya na may pang mas matindi pa ng kahapisan na mangyayari na hindi pa nasaksihan kailanman. I heard groans and cries of distress. Nakikita niya yung mga paghibig, pagtangis ng kahapisan.
Nakikita niyo ba yung mga karanasan ng mga tao na nasa gitna ngayon ng gera? Walang makain, hindi alam kung sa pagtulog nila ay buhay pa ba sila. Hindi nila alam sa kinabukasan kung magigising pa ba sila. Baka sa pagtulog pa lang nila, sasabog na ang pamamahay nila, wala na sila. Ganun po ang kalagayan nun. Lalo pa sa ating paparating. I saw large companies in active battle. I heard the booming of the cannon, the clash of arms, and the hand-to-hand fight. Pisikalan, pagsabog ng mga gamit sa gera o sa digmaan. Sabi pa dito, groans and prayers of the dying. Naririnig niya rin niya ng Panginoon o narinig din ng propeta yung mga panalangin ng mga nasa malapit ng mamatay o nasa bingit na ng kamatayan. Yung wala ka lang ibang hihilingin. Lord, sana tanggapin mo ako dyan sa kaharian mo. Sana mapatawad mo ako. Kasama po dyan sa sinabi na ipinarinig, ipinakita po sa propeta. The ground was covered with the wounded and the dead. Ano ang pinakita sa kanya? Yung lupa ay napalibutan, nakoveran ng mga sugatan at mga patay. So kumusta po yung mga nasa kalagayan ng digmaan? Hindi ba ito ang nangyari sa kanila? Sabi pa dito, I saw desolate, despairing families. Yung mga pamilya nagkawatak-watak, pamilya na nagsitakasan na lang, hindi alam kung saan patungo. Yung pamilya na dahil sa kabiglaan hindi na alam kung nasaan na yung ibang pamilya o membro ng pamilya. And pinching one in many dealings, in many dwellings. Naghahanap sila doon sa mga iba-ibang mga pamamahay na mayroon silang makukuha doon sa kanilang pangailangan. Nakikita niyo ba yung eksena na yun? Na halimbawa, ikaw yung nasa eksena, naghahanap ka sa mga bahay-bahay na inabandona, naghahanap ka kung baka pwedeng mayroong makain doon. Ganun po ang pinakita sa propeta. So, that even now, many families are suffering one, but this will increase. Sino ba ang nangailangan dito ngayon ng kanilang pagkain, ng kanilang pangailangan sa pang-araw-araw? Ang sabi po dito, this one will increase. Mas titindi pa pala ang ating pangailangan. Paano ngayon? Kung ngayon pa lang ay matindi na ang ating pagrereklamo, so paano pa kaya ito? Kaya kailangan po ngayon pa lang matutunan na natin kung paano po malampasan yung mga ganitong kahapisan, ganitong mga paghihirap. Sabi dito, the faces of many families look haggard, pale and pinched with hunger. Yung hindi mo na alam kung ano yung itsura ng iyong sarili. Yung iba naman ay mga mapuputla. Yung iba talagang matindi yung makikita sa kanilang mga pangailangan. I was shown that the people of God should be closely united in the bonds of Christian fellowship and love. Pinakita din pala sa propeta na yung mga tao ng Diyos o yung bayan ng Diyos sa huling panahon, nakikita niya na sila ay nagkakaisa sa pamagitan ng pagsama-sama nila. Pakikipag-fellowship. Kaya nakakalungkot po yung hindi natin kasama ngayon. Sayang yung mga ganitong pagtitipon na hindi nila natitreasure itong mga ganitong pagsama-sama. At sabi pa dito, alone can be our shield and strength in this time of our national calamities. So anong sabi dito? Ang Diyos lang ang pwede nating pananggalang sa panahon ng kalamidad na ito. National calamities. Hindi lang sa ating, kasi tayo ang Pilipinas nakaranas din naman ng mga kalamidad doon. Gera, matinding bagyo, paglilindol sa iba't ibang dako, pagputok ng bulkan, yan ang mga natural calamities na mararanasan po natin sa
sa ating bansa. Pero anong sabi po dito? God alone can be our shield and strength in this time of our national calamities. So sa atin ito, the people of God should awake. Dapat magising na tayo kasi ganun pala katindi ang mararanasan ng bayan niya sa huling panahon. Their opportunities to spread the truth should be improved. Kung dati ang pagbibigay mo, pagsishare mo ng salita ay hanggang doon ka lang sa pamamahay mo, ngayon dapat i-improve na natin. Kung mayroon tayong pagkakataon na mag-share sa pamagitan ng ating mga account na para mapatagal, mapalayo yung mapaabutan ng mensahe ng Diyos, gawin na po natin. Dapat mag-improve yung oportunidad natin na ipalaganap ang katotohanan ng Diyos. Sabi dito, last long. Sapagkat hindi pala ito ay tatagal. Gaano kaya katagal? Mapapansin niyo po ngayon yung panahon, gano'n na siya kabilis. Parang kailan lang tayo nagsabat, ngayon sabat uli. Di ba? Nakakatuwa lang kasi patuloy ang ating pagsasama-sama. Nakakalungkot doon sa mga nagpapabaya kasi bakit? Mararamdaman nila sa huling panahon o sa susunod na mga araw yung pangungulila nila doon sa pakikipagfellowship sa mga kapatiran na dati nilang nakakasama. Ngayon sabi dito, I was shown distress. Pinakita sa propeta yung mga kahapisan, perplexity, famine in the land, and ano pang sinabi dito? And Satan is now seeking to hold God's people in a state of inactivity. Anong gusto ni Satan na gagawin sa bayan ng Diyos ngayon? Gusto niya na magiging wala tayong ginagawa. Gusto niya na wala kang ginagawa, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Kasi pag wala kang ginagawa, anong mangyari? Madadamay ka doon sa mga tao na mapapahama kasi wala kang paghahanda. Sabi dito, to keep them from acting their part in spreading the truth, and that they may be at last weighed in the balance and found wanting. So ito pala ang magiging kalagayan natin na wala tayong ginagawa, na hindi natin gagawin ang ating bahagi na pag-i-spread ng katotohanan ng Diyos. Para pagdating ng araw, anong sabi dito? Titimbangin ka, pero ikaw, ang sabi dito, ikaw ay masusumpungan na nagkulang. Kasi wala kang ginagawa para maibahagi yung katotohanan na mayroon ka. So minsan nga nagpo-post tayo ng mga jokes, ng mga hindi naman makakatulong sa spiritual. Dapat ngayon, kahit isang verse, isang araw, gawin na po natin. Minsan nagmamay-di tayo ng kung ano man yung ating ginagawa. Dapat imay-di natin yung isang verse ng ano. Kasi hindi natin alam na pag may-di natin, mayroong mga tao, mayroong mga kaluluwa na naghahangad na mabasa yung nabasa mo. At hindi mo alam yun. Kailangan po natin i-improve yung pamamaraan natin kung paano pa natin ma-spread yung gospel. Kaya nga po, kahit mahirap ang ginagawa natin, isa po itong ginagawa natin ngayon, na para ma-improve yung pag-share ko ng salita ng Diyos. Kaya sa inyo, mga kapatid, matutulungan nyo rin naman ako dyan kung itong bahagi na ito ay ma-share nyo sa inyong mga kakilala. Kasi itong bagay na ito napakahalaga po na malaman nila na mayroong paparating na matinding krisis, mayroong paparating na matinding kahapisan. Sa kasunod na bahagi dito, I saw that God's people must take warning and discern the signs of the times. Kailangan pala natin maintindihan, malaman yung mga babala, yung mga palatandaan ng panahon. Ano na ba ang palatandaan ng panahon? Yung gira, matindi ang pabalik-balik. Kahit mayroon tayong COVID noon, pero may gira pa rin. Pagkatapos ng COVID, gira uli. Pagkatapos ng gira ngayon, mapapansin nyo, patindi ang tensyon. Kasi nagkakasahan na yung Israel at yung mga Muslim countries.
So dahil kung kakasama mga Muslim countries, marami po yung mga Muslim countries. Eh ngayon, ang USA ay nakaback up sa Israel. So kakalabanin ng US lahat ng Muslim countries. So dahil magkakalaban-laban na naman sila, ano mangyari ulit? Darating na naman yung pagtigmaan pandaigdig. Pero anong sabi ng Panginoon? Pinipigilan pa yan ng anghel. Sabi niya sa Revelation chapter 7, pinipigilan pa yan ng anghel kasi hindi pa po naibahagi, ipaabot yung mensahe ng tatlong anghel. Ilalot higit yung third angel's message. Ngayon sabi dito, signs of Christ coming are too plain to be doubted. Pagdududahan pa ba natin na yung tanda ng bago ang pagparito ng ating Panginoon ay hindi pa rin natupad? Ngayon harap-harapan na sa atin. Ano mang bubuksan nyo, may patayan, may tira, may mga kalamidad na nangyayari. Hindi po piro-piro yung mga pangyayari, magkakasunod-sunod lang. Sabi pa dito, view of these things, everyone who professes the truth should be living preachers. Ibig sabihin, lahat tayo dapat na may taglay-taglay na katotohanan, buhay na maghahayag ng salita niya. Hindi man natin ganun kagaling na sabihin kung ano yung alam natin, pero unang-una po sa buhay natin makikita dapat. Yun ang pinaka buhay na patotoo na makikita ng tao sa bawat isa sa atin. Sabi dito, upon all to awake, preachers and people must awake. Tinatawagan niya ang lahat na dapat ay magising na. Kung tayo man ngayon ay patulog-tulog sa gawain ng Diyos, patulog-tulog sa obligasyon natin sa Panginoon, dapat magising na po tayo. Kasi hindi po biro-biro yung kakaharapin natin sa hinaharap. Sabi pa, all heaven is astir. The scenes of this earth's history are fast closing. We are amidst the peril of the last days. Nasa gitna na tayo ng kapahamakan sa huling panahon. Greater perils are before us, and yet we are not awake. Matinding kapahamakan, matinding panganib ang nasa unahan natin, pero tulog-tulog pa rin tayo. Kahit mayroon lang nagsigaw na, Brad, may sunog, may sunog. Sarap ng tulog ko eh. Sige, ano lang kayo dyan. Eh kung gano'n ang mangyari natin, baka masama po tayo sa pagkasunog kung tayo po ay hindi magigising. Mas matitindi pa po ang ipaalala ng Panginoon sa atin, kasi yung babasahin po natin, lahat po yan namasdan ng propeta mismo. Siya mismo ang nakasaksi. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mga hindi nagtitiwala sa propeta, sila po ay mapahamak. Kasi hindi nila alam na mayroon palang paparating na krisis. Kaya mapalad po kayo na nalaman nyo ito. At yan po ay ating subaybayan mamaya sa ating kasunod na pag-aaral. So muli po, magandang tanghali and happy Sabbath sa ating lahat.